ang friend mong matagal nang patay. Are you ready to get poked? Midnight DJ. Bukas, pagkatapos ng talentadong Pinoy sa Sabado Panalo ng TV5. May mga solusyon daw para mapadali ang paglikas ng DFA sa mga OFW na naiipit sa gulo sa Middle East. Katunayan, ilan sa mga solusyon niyan matagal na palang nasimulan pero hindi lang daw pinagbuti ng gobyerno. Ikwento mo, Andrea Bautista. Magre-retiro na lang sana ang asawa ni Lumen Cercado ngayong taon pero inabutan pa ito ng gyera sa Libya. Ang problema, hindi makalikas si Engineer Sancho Cercado dahil hindi pa rin nakakarating ang tulong sa lugar ng kanyang trabaho. Isa itong oil company sa gitna ng Sahara Desert. He is calm but a bit fearful also. Worried din ng sitwasyon nila doon kasi they have no work, they have no more pay. 2 araw na rin daw tinatawagan ni Lumen ang DFA pero laging busy ang kanilang linya. The only means is to send an airplane, even private plane to Gialo, Sahara Desert to pick up the 1,000 Filipino OFWs. Yan lamang po, Mr. President. Mismong DFA hirap na malocate ang libo-libong OFW na naipit ngayon sa Libya. Mahirap kasi ang linya ng komunikasyon, maging internet down pa rin. Sabi ng IT expert at dating DFA consultant na si Ike Seneres, isang epektibong paraan para ma-rescue ang mga OFW sa Libya ay sa tulong ng satellite phone na may internet at SMS capability. Kung yung gadget na yon hawak-hawak ng konsul, kahit saan siya magpunta, marami siyang mahahanap na Pilipino. Nang makausap namin sa telepono si DFA spokesman Ed Malaya, kinumpirma niya na ngayon pa lang sila makakabili ng satellite phones. Kaya tanong ni Seneres, bakit ngayon lang? Ibig sabihin, ngayon pa lang sila bibili. But as of now, no, every minute counts already. Sabi pa ni Seneres, mas madali ring makontak ang mga OFW kung inalagaan lang ng DFA noon ang tinayo nilang database noong taong 1996. Nakapaloob sa database na ito ang sari-saring impormasyon tulad ng address at telepono ng OFW. That was perhaps one of the first cases in the government na naka-implement kami ng mirror. Yung kung ano yung data dito, exact set of data mayroon sa Subic. Mainam din daw na magkaroon ng networking ang DFA at iba pang mga embahada ng Pilipinas sa iba't ibang bansa para mas mabilis ang daloy ng komunikasyon. Andrea Bautista, News 5. Banas na at punding-pundi pa ang karamihan sa mga kaanak ng mga naipit na OFW sa Libya. Paano ba naman? Sa 26,000 na OFW sa Libya, nasa 130 pa lang ang nailikas sa ngayon. Ikwento mo, Marlene Alcaide. Ganito na lamang ang hinanakit ni Venus Valero sa DFA. Ito na ang ikatlong araw na dumulog siya sa ehensya para mailigtas ang kaanak na OFW sa Libya. Pero iisa lang daw ang sagot sa kanila ng DFA, maghintay sa report. Kaya ang ilang kaanak naiinip na. Sila makontak, naubos yung load namin, hindi pa namin sila nakontak. Nanawagan ako kay Presidente na aksyonan naman niya yun. Hindi na namin alam kung anong gagawin namin. Wala kaming alam, lalo na sa anak ko kung ano ng kalagayan niya. Mabagal talaga. Sa isang sulok sa DFA, naabutan naming umiiyak si Romelito Bagazona. Makausap pa mismo. Nasa Benghazi, Libya ang mag-iina ni Romelito. 8 taon na silang nakatira sa Libya. Umuwi lang siya dito noong February 9 para alagaan ang may sakit na ama. Ngayon, napunta ko rito, walang nangyari. Dismayado talaga ako. Maging Susan Ople ng Blast Ople Policy Center na tumutulong sa mga kaanak ng ibang OFW sa Libya na kukulangan sa aksyon ng DFA. Inaamin nila yung limitasyon nila na wala silang 25 yung katao ng embassy natin. 20 plus 5 local hires. Dahil kulang sa tao, nangako naman ang karagdagang tao DFA mula sa iba't ibang embahada ng Pilipinas sa Middle East para tumulong sa paglikas. For OFWs to stay in, unless of course they feel safe where they are, in which case our advice to them is to remain there until further notice from us. Sa 26,000 na Pinoy sa Libya,
134 pa lang ang naililikas sa ngayon. Pabalik na sila ng bansa. Naglagay na rin ang iba't ibang relocation sites sa Tripoli at Benghazi. 3,000 ang nailipat sa ligtas na lugar sa Benghazi at 500 naman sa Tripoli. 13,000 OFW naman ang kusang ililigas ng kanilang mga amo. Marlene Alcaide, News 5. Dinipensahan naman ni Pangulong Aquino ang pagpapatupad ng deployment ban sa Bahrain, kung saan tuloy pa rin ang kilos protesta. Sa isang video conference ni Pinoy sa isang OFW sa Bahrain, iginiit ni Presidente na kailangan ng ban dahil sa magulong sitwasyon doon. Nasa 31,000 OFW ang nagtatrabaho ngayon sa Bahrain. Tuloy naman ang demonstrasyon ng mga realista kontra sa 200 taong ng pamumuno ng pamilya ni Haring Al Khalifa. Iminarcha pa ng mga nagpoprotesta ang replika ng mga kabaong na sumisimbolo raw sa mga kasamahan nilang napatay sa revolusyon. Bad news pa rin, posible raw tumaas ng 2 pesos kada litro ang singil sa gasolina at diesel sa darating na linggo. Tumaas kasi ng $6 kada bariles ang presyo ng krudo sa world market dahil sa kaguluhan sa gitnang silangan at sa Libya. Pag nangyari ito, kakausapin daw ng Department of Energy ang mga oil companies para unti-untiin ang pagpapatupad ng sinasabing dagdag singil. Narito naman ang Aksyon Weather. Nakisama ang panahon sa masayang pagdiriwang ng Silver Anniversary ng EDSA People Power 1 ngayong araw. Sa hilagang bahagi ng bansa, masayang sumikat ang araw sa Batanes, Lawag at Baguio. Kaya tiyak na enjoy ang mga kapatid nating nakikipanagbenga doon. Naging makulimlim naman ang lagay ng panahon sa Bicol Region kung saan muling naramdaman ang mahinang pagyanig ng Bulkang Bulusan ngayong araw. Presko at maliwalas naman ang naranasan sa Visayas. Habang sa Mindanao, sandaling gumanda ang lagay ng panahon ngayong araw. Pero sa weekend, inaasahang maapektuhan na ng shallow low pressure area ang rehiyon. Sa ngayon, nasa 880 kilometers pa naman ang layo nito sa silangan ng Davao. Dito naman sa Metro Manila, sulitin na ang weekend mga kapatid dahil maaaring ulinin tayo sa susunod na linggo. Sa ibang bansa naman, gaganda na ang panahon sa Japan bukas pero uulanin naman ng snow ang Beijing, China. Sa mga karatig bansa natin dito sa Southeast Asia, Phnom Penh, Cambodia lang ang pagpapakitaan ng araw bukas. At patuloy pa rin uulanin ang Beirut at Kuwait sa Middle East. Sa Europe, bubuhos naman ang ulan sa London, Barcelona at Paris. At sa North America, walang tigil ang magiging pagbagsak ng snow bukas sa Chicago. Susunod sa aksyon, Pangulong Aquino pinangunahan ang selebrasyon ng EDSA People Power. Dating Pangulong Arroyo, di naiwasang patutsadahan ni Pinoy. At Congressman Ronald Singson, pwede nga kayang sa Pilipinas na lang ikulong imbes na sa Hong Kong? At pangungupit ng pilyong pusa na aktuhan sa kamera. Abangan yan sa Makata Super Video. Whitening works best at night. New Escanol Glutamilk Whitening Night Cream. It has glutathione complex and overnight renew for whiter skin. Wake up with picture-perfect fairness. Trust your skin with Escanol. Humugot